as much as I am more than willing to give way to our dear colleagues. But Mr. President, before I make I inquire and pose some questions to the prosecution and the defense, may I also raise something, Mr. Presiding Officer? Gusto ko lang pong malinawan tungkol po dun sa procedural aspect, Ginoong Pangulo, dun sa motion na ito. Kasi sa regular courts, hindi naman po unusual na ang isa pong motion ay i-grant in part at i-deny in part. Depende po sa legal and factual basis ng bawat relief na hinihingi po, Ginoong Pangulo. So, pwede ko po bang malinawan lang, Mr. Presiding Officer, tama po bang sabihin ganun din yung kapangyarihan ng ating impeachment court? Maaari po ba na suriin ang bawat hinihinging sabina ng magkahiwalay at magpasya po batay sa legal at factual basis ng bawat isa sa halip po na tratuhin ang buong motion bilang isang all or nothing proposition? Tatratuhin ng hukumang ito bilang nag-iisang motion ang tag-isang motion na inihain ng prosecution. They only filed 2 motions, Senator Judge Villanueva, and the court will act on these 2 motions separately, regardless of the number of issues or sub-issues underneath each motion. The reason is simple. Because the court should be a passive body. By amending the motion into several parts and voting on it separately, we are essentially acting as if we were one of the parties. In voting for or against the grant of the motion, we should take into consideration all of the factors that may be raised for or against it. And it may be cited by the Senator Judge in explaining his vote or voting for or against it. Pangalawa po, bilang mga hukom, hindi tayo pwedeng masyadong aktibong makilahok sa paraan ng mga motion which is essentially a relief being asked for by a party sa pamamagitan ng paghahati ng mga motion na yan para pagbotohan ng hiwa-hiwalay. And there is precedent insofar as this position taken by the presiding officer is concerned. In the impeachment of the former Chief Justice, late former Chief Justice Corona, where then Senate President, presiding officer Enrile ruled that the ruling of the chair on motions are indivisible and may only be appealed in toto and not in part. Thank you, Mr. Presiding Officer. And it's clear to me now, despite the fact, Mr. Presiding Officer, Your Honors, that if there would come a time na, for example, sa isang sabina, may sinasabina na sa asawa o sa korporasyon na hindi naman relevant at material doon sa kaso, yun lang po, Ginoong Pangulo, ang ating nagiging reservation tungkol po dito. Ngunit naging malinaw po sa akin na magiging isang desisyon lamang doon sa dalawang motion na inihain. Tag-isang desisyon kada motion, pero pwede, gaya ng nasabi ng kagagalang-galang na hukom na senador, na pwedeng hindi ibigay yung lahat ng korteng ito. Pwedeng iba lamang, parte lamang, at hindi eksakto ng hiningi niya. Pero yun ang pagpapasyan na bilang isang nag-iisang motion. Marami pong salamat. Naging mas malinaw po sa kinatawan na ito ang ruling ng ating presiding officer. May I start raising some questions, Mr. President, Mr. Presiding Officer, to the two parties, Mr. Presiding Officer, just for the guidance of the court, and I think it's important that we distinguish between 2 separate procedural questions. Una, kung dapat po bang i-produce ang hinihinging records, at pangalawa, kung ang mga records na iyon ay magiging admissible, at kung anong evidentiary weight ang dapat ibigay sa kanila. So, let me start by asking our lead prosecutor, Congressman, to our dear Congressman, would it be correct, sir, to say that the issuance of a subpoena merely compels
the production of records and does not by itself amount to a ruling that those records are admissible, relevant, or entitled to evidentiary weight, Your Honor. Before the member of the panel for prosecutors answers, he's not the lead prosecutor. The sorry. question is addressed to the Honorable Representative Chel Jokno, who is a member of who is part of the panel of prosecutors who will be answering your questions. And for the record too, on the part of the respondent, I think it's Attorney Poa Attorney Poa. who will be answering. That's correct. Thank Your you. So that we don't Mr. need to President. identify each one each time anymore for the record. Thank you. The Honorable Jokno may respond to the question of Senator Judge Villanueva. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Your Honor. Good afternoon to all the members of this honorable court. Naisagot na po ata yan ni dating presiding Judge Juan Ponce Enrile dun po sa Corona impeachment case. And if I may quote just a brief portion from what he said, I would like to explain that the resolution of this court was simply to authorize the issuance of a subpoena. And whether those evidence subpoenaed are admissible evidence, given the fact that they apparently appeared in violation of existing laws, is a question that must be resolved in due course. So ang ibig po sabihin, ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi. Maraming salamat po sa inyong tugon, Representative Jokno. Kaya po, nilahad ko po yan nang sa ganoon, maitanong po natin ang defense panel if that distinction is correct, would the defense still maintain that the mere issuance of a subpoena is by itself already prejudicial to the respondent even before the court has ruled on admissibility or weight? Yes, Your Honor. Good afternoon, Honorable Senator Judges. Yes, while we agree with the position of the prosecution na hindi pa naman pinag-uusapan ang admissibility sa puntong ito, what we are questioning is really yung subpoena mismo po. Dahil sa ating pananaw, ang isang subpoena, at hindi lang sa ating pananaw, but even under jurisprudence, meron pong requirements bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yon. At yun po yung napag-usapan natin nung nakarang linggo na definiteness and relevance. Ngayon, yung twin requirements na yon para po sa pananaw ng depensa ay lacking in this case. And that is why we maintain our position as regards opposing itong request ng prosecution sa pag-issue ng subpoena. Well, at least malinaw po, ang pag-issue ng subpoena, not necessarily opening of records, una. Pangalawa, to be presented in court. At pangatlo, to be admitted as evidence by this court. Before I go dun sa requirements, let me ask the panel of prosecutors, si Representative Jokno, dun po sa pananaw ng depensa on alleged fishing expedition, just for the guidance of Senator Judges, this representation would like to clarify one procedural matter. We understand that the concern raised by the defense that the subpoena may be overly broad. And at the same time, we also recognize that the court has a duty naman to determine whether the records being sought are sufficiently relevant and material to the issues before us. So, Representative Jokno, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano ninyo tiniyak na ang hinihinging mga records ay hindi po simpleng paghahanap lamang ng posibleng ebidensya o tinatawag na fishing expedition, kundi ito po ay mga partikular na dokumento na sa tingin po ninyo ay meron pong malinaw at direktang kaugnayan dito po sa mga articles of impeachment. Thank you, Your Honor. Ang hinihiling po namin sa mga subpoena ay kaugnay sa Article 2, which involves charges of unexplained wealth. Kung titingnan po natin yung mga jurisprudence pagdating sa unexplained wealth, klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang po ng mga SALN na final ng isang lingkod bayan, kung hindi lahat ng kanyang kinita.
both what we would call lawful and, if there is, illegitimate income. Ang SALN po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. And in fact, in the case of DOF RIPS versus Merencilia, ito lang pong portion ang babasahin ko. Sabing ganun ng Supreme Court, the failure of the complainant to take into consideration Respondent Rafael's net worth from the time he entered government service and the failure to take into consideration all of his possible sources of income in relation to his real and personal properties do not support the conclusion that he has unexplained wealth, considering that his true net worth was not determined. Ito po ay, sabi ng Supreme Court, Ombudsman, hindi nyo nagawa yung inyong trabaho. Kaya ayaw po namin tumulad sa nangyari kay Ombudsman dito sa kasong ito. We want to see the entire picture. Kaya po namin hinihingi yung BIR records, pati yung mga bank records, and even the Anti-Money Laundering Council records para makita po natin yung buong story as far as both the assets, liabilities, and net worth are concerned and the lawful and if there is unlawful income acquired by the respondent. Last question no, sa prosecution. No? Sir, binanggit po kanina nung defense panel yung requirements which should be relevant and specific and kinikilala po natin dito sa korte na yung subpoena is an important tool na available po dito sa impeachment court in the search for truth. Pero kinikilala din po natin na ang mga records na ating hinihingi ay may tinatawag na statutory protection under our laws. Now in this regard, Your Honor, bago po ninyo hiniling ang compulsory production ng mga confidential records na ito, may we know what led the prosecution to conclude that the issuance of subpoena is the least intrusive and most appropriate means of obtaining the information na sought. In other words, Your Honor, paano po ninyo masasabi na itong subpoena is not only relevant but also necessary and proportionate under these circumstances? Ang subpoena po ang tanging paraan para makuha ng nitong hukuman ang mga kinakailangan po natin na datos at impormasyon at dokumento. At hindi naman po siya intrusive dahil tulad na nabanggit ko po kanina, ay hindi pa naman ito question ng admissibility. Ang kailangan lang ay ma-produce sa korte yung mga dokumentong hinihingi. The issue of admissibility will come later and the defense will have sufficient opportunity to object and to oppose. Ngayon po, as far as the particular records that we are requesting are concerned, ito ay nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court na pag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin. Kailangan mula sa unang araw ng paglingkod ng isang lingkod bayan, yung kanyang final na salin, lahat ng mga kinita niya ay makita natin. And that will be shown both by the bank records that we are requesting to be produced as well as the BIR and tax records that we are requesting. Thank you very much.